Martial Peak, Kabanata 4741. Shizing. Ang isang mabilis na pagtatansya ay nagpahiwatig na ang mga materyales mula sa Voidland ay dapat na nakarating na sa Great Evolution Paradise sa ngayon, kaya ang Voidland ay dapat na gumagamit na ng Good Fortune Divine Furnace upang lumikha ng mas mataas na grado na materyales. Iyon ang dahilan kung bakit masaya si Yang Kai na magpaliban. Kung mas matagal nilang naantala ang mga bagay, mas maraming pagkakataon na kailangang gamitin ng Voidland ang Good Fortune Divine Furnace. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahalaga. Kahit na magkaroon sila ng isang kasunduan ngayon, magtatagal ang Cave Heavens at Paradises upang tipunin ang kanilang mga materyales at ipadala ang mga ito sa Great Evolution Paradise. Maaaring magpatuloy ang Voidland at gamitin ang Good Fortune Divine Furnace hanggang sa dumating ang mga materyales mula sa Cave Heavens at Paradises. May iba pa. Lumapit si Hua Qingxi at hininaan ang kanyang boses. Nais ni Shizing ng Langya Paradise na makipagkita sa iyo, Sect Master. Shizing. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi na kailangang sabihin, kilala niya ang lahat ng mga ugnayang panlabas na sugo mula sa Cave Heavens at Paradises na nakatalaga sa Star Boundary. Si Shizing ay ang ugnayang panlabas na sugo ng Langya Paradise at isang 7th grade master. Sinabi ba niya kung tungkol saan iyon? Tanong ni Yang Kai. Kung ito ay anumang ibang Cave Heaven o Paradise, hindi siya mag-aalala. Ang pangunahing punto ay si Shizing ay mula sa Langya Paradise, at ang Langya Paradise ay ang master sect ng ninuno ni Zhang Ruoshi. Bukod dito, si Zhang Ruoshi ay kasalukuyang disipulo ng Langya Paradise. Umiling si Hua Qingxi at sinabing, wala siyang sinabi, ngunit sa tingin ko ay may kinalaman ito sa Good Fortune Divine Furnace. Ang mga kinatawan ng Cave Heavens at Paradises ay magtitipon sa High Heaven Palace sa loob ng 3 araw upang talakayin ang bagay na may kaugnayan sa Good Fortune Divine Furnace ng magkasama. Kaya naman, kitang-kita ang intensyon ni Shizing sa paghingi ng pribadong pagpupulong kay Yang Kai. Pinaplano ba niyang gamitin ang kanyang mga pribadong koneksyon para makakuha ng mas magandang deal? Medyo naiinis si Yang Kai sa ideya, ngunit hindi makatanggi dahil sa relasyon nila ni Zhang Ruoshi. Kung tatanggihan niya ang kahilingan ni Shizing, walang sinasabi kung harass ni Shizing si Zhang Ruoshi sa hinaharap. Magkagayunman, ang sitwasyon ay ganoon na hindi siya maaaring sumang-ayon sa mga over-the-top na kahilingan kahit na nakipagkita siya kay Shizing ng pribado. Iyon ay isang bagay na dapat maunawaan ni Shizing. Imbitahan mo siya, utos niya, kung saan sinabi ni Hua Qingxi. Sinabi ni Elder Shi na napakaraming mata sa Star Boundary, kaya hindi maginhawa para sa kanya na bisitahin ka ng walang ingat. Hinihiling niya na maglakbay ka sa halip. Ang kanyang palihim na mga kilos ay talagang nagbibigay ng sigla na gusto niyang pag-usapan ang isang uri ng maling pag-uugali at hindi kagalang-galang na lihim sa akin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Sect Master, kung ayaw mong makilala siya, aayusin ko na may magpadala ng mensahe sa kanya. Matagal na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan bago niya sinabi. Kailangan ko pa rin siyang makilala. Saan kami magkikita? Nagmamadaling iniabot ni Hua Qingxi ang isang Jade Sleep. Kinuha niya ang Jade Sleep mula sa kanya at ginamit ang kanyang Divine Sense para suriin ang nilalaman. Bumaha sa kanyang puso ang pag-unawa at tinanong niya. Paano ang oras? Sumagot siya. Sinabi sa akin ni Elder Shi na hihintayin ka niya doon, Sect Master. Paano nagmamadali? Sa pag-iisip muli, ito ay may katuturan. Maraming high-grade masters ang magtitipon sa High Heaven Palace sa loob ng 3 araw. Wala nang ibang pagkakataon na magkita sila kung hindi minamadali ang pagpupulong ngayon. Pupunta ako at titingnan. Sect Master. Nagmamadaling sumigaw si Hua Qingxi pagkatapos ni Yang Kai. Mag-ingat. Tumanggaw si Yang Kai at nawala sa paningin. Ang lugar kung saan pinili ni Shizing ay nasa loob pa rin ng High Heaven Territory, ngunit medyo malayo ito sa Star Boundary. Sa mabilis na paggalaw, dumating si Yang Kai nang wala pang 4 na oras. Tahimik ang kawalan, at tahimik na lumipad ang isang barko na may 2 figurang tahimik na nakatayo sa kubyerta. Nang makita ang aura ni Yang Kai, pareho silang lumingon sa direksyon niya. Ang isa sa kanila ay mukhang nagulat saglit bago sumigaw sa tuwa. Ginoo. Lumapag si Yang Kai sa deck at tumingin sa harap na may parehong kaaya-ayang nagulat na tingin. Ruoshi. Hindi lang si Shizing ang naghihintay kay Yang Kai sa lugar na ito, narito rin si Zhang Ruoshi. Sa pagsasalita nito, inaasahan ni Yang Kai na makita si Zhang Ruoshi nang kumalat ang balita tungkol sa World Tree at nagsimulang lumipat ang Cave Heavens and Paradises sa Star Boundary. Sa kasamaang palad, hindi siya nagpakita kahit na dumating na ang mga tao mula sa Langya Paradise. Nang tanungin ni Yang Kai si Shizing tungkol sa sitwasyon, nalaman niya na si Zhang Ruoshi ay naglilinang sa pag-atres.
Halata sa kanilang reunion ngayon na si Zhang Ruoshi ay isa ng Heaven Opening Realm Master. Ginoo, bakit po kayo nandito? Sinabi sa akin ni Elder Shi na may darating na pinarangalan na panauhin, iniisip kong sino iyon. Ngumiti si Zhang Ruoshi na kasing tingkad ng isang bulaklak na namumukadkad. Natawa si Yang Kai. Hindi ko akalain na dito rin kita makikilala. Nagmadali ka ba dito mula sa Langya Paradise? Tumango siya. Gusto kong bumalik para bumisita, pero nag-retreat ako dati. Ito ay sadyang hindi maginhawa para sa akin na dumating. Ngayong naging matatag na ang aking kultivasyon, sa wakas ay pinayagan ako ng Master Sect na pumunta. Anong grado mo? Mukha siyang nag-aalala. 5th grade. Masayang sagot niya. Mabuti. Napakahusay. Lumapit siya para tapikin ang ulo nito, kahit hindi may kakaila na may konting panghihinayang siya. Kung na-condense niya ang kanyang dowsil sa ibang pagkakataon, maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon na sumulong sa 6th grade. Gayunpaman, walang silbi ang panghihinayang sa puntong ito. Kapag na-condense ng isang cultivator ang kanilang dowsil, inilatag ang pundasyon para sa kung aling grado ng Heaven Opening Realm ang maaari nilang makamit. Kamusta ang Master Sect? Nakangiting sumagot si Zhang Ruoshi. Napakaganda. Si Senior Sister Gu ay palaging inaalagaan akong mabuti, kung hindi ako makakasulong sa Heaven Opening Realm ng ganoon kabilis. Ang Senior Sister Gu, na binanggit ni Zhang Ruoshi ay walang iba kundi si Gupan. Bilang isang Langya Paradise Core Disciple, si Gupan ay isa sa mga magiging haligi nito. Sa makatuwid, ang kanyang saloobin kay Zhang Ruoshi ay lubos na makakaapekto sa pagtrato na natanggap ng huli sa sekta. Kung ganoon, kailangan kong magpasalamat sa kanya ng maayos kapag nakilala ko siyang muli. Ngumiti si Yang Kai. Kung pag-uusapan, hindi pa niya nakilala si Gupan mula noong huli silang nagkita sa panahon ng Dao Theory Assembly. Isinasantabi ang gayong mga pag-iisip, tumangala si Yang Kai at kinuyam ang kanyang kamao sa paraang hindi bastos o magalang. Pagbati, Elder Shi. Sa panahon ng pag-uusap ni Yang Kai at Zhang Ruoshi, nakatayo lang si Shizing sa gilid at nanonood ng may ngiti sa kanyang mukha. Wala siyang ipinakitang intensyon na gambalain sila. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita siya sa isang mapagbigay na paraan. Masyado kang magalang, Sect Master Yang. Sinabi ni Yang Kai. Bakit mo ako hiniling na pumunta rito, Elder Shi? Hindi na siya nasisiyahan sa katotohanan na humiling si Shizing ng isang pribadong pagpupulong sa kanya bago nagkita ang Cave Heavens and Paradises upang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa Good Fortune Divine Furnace. Bilang karagdagan, dumating siya upang makita na narito rin si Zhang Ruoshi. Ang mga puntong ito ay nagpatibay lamang sa kanyang impresyon na si Shizing ay isang tusong tao. Bagamat naiintindihan ni Yang Kai ang nais ni Shizing na gamitin ang mga personal na koneksyon, para sa kanya na pumunta hanggang sa dalhin si Zhang Ruoshi dito ay nagpakita ng malinaw na intensyon na samantalahin ang relasyon nila ni Yang Kai. Tumugon si Shizing. Nasa puso mo na ang sagot, Sect Master Yang, bakit ka magtatanong? Umupo tayo at mag-usap. Ang isang piging ay hinihanda ng maaga sa kubyerta, at isang nakakaakit na amoy ang napuno ng hangin. Dahil narito na si Yang Kai, naisip niya na maaari rin siyang manatili. Wala siyang dapat ipag-alala dahil si Shizing ang may kahilingan para sa kanya. Pagkatapos magpasalamat kay Shizing, umupo si Yang Kai. Umupo si Shizing sa tapat ni Yang Kai habang si Zhang Ruoshi ay lumuhad sa gilid at pinagsilbihan sila. 3 tao lang ang aura ng buong barko at walang ibang tao sa paligid. Sect Master Yang, bata ka pa at talagang promising. Sobrang hinahangaan ka ng haring ito. Mangyaring payagan ng haring ito na inumin ang toast na ito sa iyo. Itinaas ni Shizing ang kanyang baso. Bahagyang tumango si Yang Kai. Maraming salamat, Elder Shi. Itinaas niya ang baso at nilagok ang laman. Napuno ng init ang kanyang tiyan mula sa alak. Tahimik na nilagyan ni Zhang Ruoshi ang kanilang mga baso ng alak. Sect Master Yang, ang ugat ng World Tree na inilabas mo mula sa Great Cosmological Realm at itinanam sa Star Boundary ay masasabing nakinabang sa buong malawak na universo. Iinom din ang haring ito. Itinaas ni Shizing ang kanyang baso sa pangalawang pagkakataon. Ang mga resulta ay hindi inaasahan. Hindi ko rin inasahan ang sitwasyong ito nang itanim ko ang World Tree. Ngumiti si Shizing. Ngunit, hindi may kakailanan na nakinabang ang 3,000 mundo. Kung hindi dahil sa iyong mga aksyon noon, ang Star Boundary ay hindi maglalabas ng napakaraming walang katulad na talento. Pagkatapos ng 2 baso ng alak, nagpatuloy siya. Nabalitaan kong nakatanggap si Gupan ng maraming tulong mula sa iyo sa Great Cosmological Realm, Sect Master Yang. Iinuman ng haring ito ang toast na ito bilang pasasalamat sa ngalan ni Gupan.
Bahagyang tumanggo si Yang Kai at uminom muli. Palihim niyang naip. Pilit ba akong lasingin ng lalaking ito para humingi pa siya ng benepisyo? Kung ganoon, iinuman kita sa ilalim ng mesa. Masarap na alak iyon, ngunit paano magiging mahina ang kalidad ng isang bagay na dinala sa mesa ng isang 7th grade master? Gayunpaman, si Yang Kai ay isang 6th grade master na may katawan na 10,000 metro ang haba na Great Dragon. Paano siya lasing ng alak lang? Pagkatapos ng 3 baso ng alak, sa wakas ay dumating si Shizing sa punto. Sigurado akong may mga hula ka kung bakit ka inimbitahan ng haring ito dito, Sect Master Yang. Hindi ka nagkakamali, nandito nga ang haring ito para sa Good Fortune Divine Furnace. Bahagyang nagulat si Yang Kai sa kanyang prangka at sinabi. Ang mga kinatawan ng Cave Heavens and Paradises ay magtitipon sa High Heaven Palace sa loob ng 3 araw upang talakayin ang usapin tungkol sa karapatan ng Good Fortune Divine Furnace na gamitin ng magkasama. Hanggat ang kondisyon na pinangalanan ko ay nasiyahan, lahat ng mga sekta ay magagamit ang Good Fortune Divine Furnace. Ang Langya Paradise ay walang pagbubukod. Kaya, ano ang gusto mong talakayin sa akin, Elder Shi? Tumawa si Shizing. Ang 36 na Cave Heavens at 72 Paradises ay bumubuo ng higit sa 100 nangungunang puwersa sa 3,000 worlds. Sigurado akong hindi magiging problema ang pagtugon sa iyong mga kinakailangan, Sect Master Yang. Gayunpaman, ang parehong partido ay malayang makipag-ayos sa isa't isa. Ang oras na magagamit ng bawat sekta ang Good Fortune Divine Furnace ay limitado, hindi pa banggitin na sila ay maghahalinhinan sa paghihintay sa pila. Sa makatuwid, gustong gamitin ng Langya Paradise ang Good Fortune Divine Furnace sa mas mahabang panahon. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Gaano katagal? 3 hanggang 5 taon. Kung maaari, 8 hanggang 10 taon. Ngumiti si Yang Kai, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Nagbibiro ka siguro, Elder Shi. Kahit na ang bawat sect ay pinahintulutan na gamitin ang Good Fortune Divine Furnace sa loob ng 3 buwan, aabutin ng higit sa 300 buwan para sa 100 plus sects upang gamitin ito ng bawat isa ng isang beses. Nangangahulugan iyon na lumipas ang mga 20 hanggang 30 taon bago magkaroon ng isa pang pagkakataon ang bawat sekta na gamitin ang Good Fortune Divine Furnace. Sa makatuwid, imposible lang para kay Yang Kai na payagan ang Langya Paradise na gamitin ang Good Fortune Divine Furnace sa loob ng 3 hanggang 5 taon, mas mababa sa 8 hanggang 10 taon. Ang haba ng oras na ito ay wala sa Heaven Opening Realm Masters sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Halimbawa, ang pagkukumpuni sa Universe Temples ay inabot ni Yang Kai ng buong 20 taon upang makumplito. Ito ay lamang na walang sino man ang handang maghintay ng napakatagal, bukod pa rito, ang mga piling disipulo mula sa iba't ibang mga sekta sa Star Boundary ay hindi magtatagal upang lumaki, at sa sandaling makondense nila ang kanilang dowsil, kakailanganin nila ng malaking supply ng mga high-grade na materyales. Matigas na sinabi ni Shizing. Maaaring mahirap para sa iba ang bagay na ito, ngunit hindi ito dapat maging malaking problema para sa iyo, Sect Master Yang. Kailangan mo lamang maglagay ng mga kondisyon na hindi matutugunan ng alinman sa mga sekta sa panahon ng pagpupulong each 3 araw upang ang mga negosasyon ay masira. Bago lumabas ang mga resulta ng talakayan, maaaring gamitin ng Langya Paradise ang Good Fortune Divine Furnace saglit. Kung gaano katagal natin magagamit ang Good Fortune Divine Furnace, depende iyon sa iyong kaya, Sect Master Yang. Hindi napigilan ni Yang Kai na umikot ang kanyang mga mata. Kasalukuyang ginagamit ng Voidland ang Good Fortune Divine Furnace. Kung makakagawa ako ng ganitong pagkakataon, bakit ko ibibigay ang mga benepisyong ito sa mga tagalabas? Sa isiping iyon, umiling siya. Natatakot akong bigan ka, Elder Shi. Ako lang ang Palace Master ng High Heaven Palace. Ang Cave Heavens at Paradises ay mga buhay na tinitingala ng aking henerasyon. Bagamat mayroon akong mga kwalifikasyon upang makipag-ayos sa kanila, ako ay walang iba kundi ang kinatawan para sa Great Evolution Paradise. Hindi ko maabot ang isang bakuran pagkatapos kumuha ng 1 pulgada. At saka, sigurado akong magkakaroon ng conclusion ang talakayan na gaganapin sa loob ng 3 araw. Si Shizing ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkayamot at simpleng tumawa bago sinabing. Hindi kailangang magmadaling tanggihan ang aking kahilingan, Sect Master Yang. Dahil may hiling sa iyo ang Langya Paradise, natural lang na hindi namin hahayaan na mawalan ng saysay ang iyong mga pagsisikap. Mangyaring tingnan ito bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan. Pagkatapos sabihin iyon, iminuwestro niya si Zhang Ruoshi. Ilabas ang bagay na iyon at ibigay kay Sect Master Yang. Martial Pick, Kabanata 4742. Masakit yon. May balak ba siyang bigyan ako ng regalo?
Hindi alam ni Yang Kai kung matatawa siya o iiyak. May panahon na ang high-grade masters ay malayo at hindi matamo sa kanya. Sila ay mga taong tanging handgan at respetuhin lamang niya. Ngunit ngayon, hindi lang siya nakatayo sa pantay na katayuan kasama ang high-grade masters, kundi pati na rin sa posisyon para sa iba na subukan at bigyan siya ng mga regalo para makuha ang kanyang pabor. Gayunpaman, medyo curious siya kung ano ang planong ibigay sa kanya ni Shizing. Ang mga ordinaryong kayamanan ay hindi sapat upang maging interesado sa kanya, ngunit si Shizing ay tila tiwala sa sarili. Nangangahulugan lamang iyon na ang regalo ay talagang napakaganda. Pumasok si Zhang Ruoshi sa cabin at bumalik pagkaraan ng ilang sandali na may dalang napakagandang kahon na gawa sa kahoy sa kanyang mga kamay. Ang kahon ay halos kasing haba ng kanyang braso at gawa sa hindi kilalang materyal. Higit sa lahat, ito ay nagniningning sa aura ng isang 6th grade na materyal. Napataas ang kilay ni Yang Kai sa nakita. Ang kahon lang ay isang 6th grade wood element na materyal na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 milyong heaven opening pills. Ano ang halaga ng bagay na inilagay sa loob ng naturang kahon? Sa utos ni Shizing, maingat na inilagay ni Zhang Ruoshi ang kahon sa harap ni Yang Kai. Tiningnan ni Yang Kai ang kahon ng may kain na hinala. Ngumiti si Shizing. Pakitingnan, Sect Master Yang. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Yang Kai at sa halip ay umiling. Elder Shi, maraming mga mata ang nakatarget sa Good Fortune Divine Furnace. Kahit gusto kong tulungan ka, wala akong magawa. Gayunpaman, si Roshi ay isang katutubo ng Star Boundary. Dahil lang sa relasyong iyon, gagawin ko ang lahat para ayusin ang Langya Paradise na mauna sa linya kapag ang Cave Heavens at Paradises ay humalili sa paggamit ng Good Fortune Divine Furnace. Tungkol naman sa iba, natatakot akong wala akong kapangyarihan na tulungan ka. Kaya, hindi ko na kailangang makita kung ano ang nasa loob ng kahon. Mangyaring ibalik ito, Elder Shi. Kung hindi dahil sa relasyon niya kay Zhang Ruoshi, hindi na sana pumunta rito si Yang Kai. Para lamang sa kanyang kapakanan na handa siyang tanggapin ang Langya Paradise sa ilang lawak, kung posible. Sa kasamaang palad, ang mga over-the-top na kahilingan ay lampas sa kanyang kakayahan. Hindi naman sa kanya ang Good Fortune Divine Furnace kung tutuusin. Ipinagkatiwala lamang sa kanya ang bagay na ito ni Grandmaster Mafan para talakayin ang karapatan ng Good Fortune Divine Furnace na gamitin sa Cave Heavens and Paradises sa ngalan ng Great Evolution Paradise. Tumawa si Shizing. Hindi na kailangang mag-alala, Sect Master Yang. Ito ay isang bagay na inihanda ng Langya Paradise para sa iyo. Iwanan muna natin ang natitira sa pansamantala. Mangyaring tingnan, Sect Master Yang. Ngumisi si Yang Kai. Natatakot ako na baka matukso ako kung titingnan ko. Ang kumpiyansa ni Shizing ay nagpahiwatig na ang bagay sa loob ng kahon ay lubhang pambihira. Nag-aalala si Yang Kai na baka talagang mapahanga siya nito. Kung matutokso ka ng Reg Along ito, Sect Master Yang, iyon mismo ang gusto ng haring ito. Ngumiti si Shizing at nagutos. Ruoshi, buksan mo ang kahon para kay Sect Master Yang. Natahimik si Zhang Ruoshi. Binigyan si Yang Kai ng isang paumanhin na tingin, yumuko siya at inilagay ang kanyang kamay sa kahoy na kahon. Tuwang-tuwa siya nang makita niya si Yang Kai kanina, ngunit pagkatapos umupo rito at makinig sa pag-uusap ni Shizing at Yang Kai, malabo niyang napagtanto na may mali. Si Shizing lang ay isang Langya Paradise Elder. Bilang isang alagad, hindi niya maaaring suwayan ang kanyang mga utos. Dahan-daang bumukas ang kahoy na kahon. Nang tingnan ni Yang Kai ang kahon, isang itim na sinulid ang biglang bumaril patungo sa kanyang katawan sa bilis ng kidlat. Napakabilis nito na hindi siya nakapag-react sa oras. Kung nakabantay siya, baka hindi siya tinamaan ng itim na sinulid. Sa kasamaang palad, ang pangunahing punto ay hindi siya handa. Nanlaki pa ang mga mata niya para tingnan ang kahon na gawa sa kahoy, handang tingnan kung anong yaman ang nasa loob. Sino kaya ang nakakaalam na may kakaibang bagay na lalabas sa halip? Sa sandaling lumitaw ang itim na sinulid, tumagos sa hangin ang isang aura na lubhang hindi komportable kay Yang Kai. Ang itim na sinulid ay agad na ibinaon sa kanyang katawan at nawala sa paningin. Sa kabilang banda, mas lumalim ang ngiti sa mukha ni Shizing. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumigas ang kanyang ngiti sa kanyang mukha. Iyon ay dahil ang itim na sinulid na bumulusok sa katawan ni Yang Kai ay bumalik at tila sinusubukang tumakas patungo sa kanya. Isang malaking kamay ang biglang umabot na kasing bilis ng kidlat at nakuha ang itim na sinulid. Napatulala si Shizing. Katulad nito, natulala sina Zhang Ruoshi at Yang Kai. Ang itim na sinulid ay nagpumiglas at pumiglas ng marahas sa mga kamay ni Yang Kai na parang isang buhay na nilalang. Nang tingnan niya ito, natuklasan niyang walang ulo o buntot ang itim na sinulid.
Ito ay kahawig ng isang malaking itim na earthworm. Higit pa rito, ang katawan nito ay naglalabas ng lubhang nakababahalang itim na aura na tumagas mula sa loob ng katawan nito na parang singaw. Ano ba ito? Masasabi ko sa isang sulyap na hindi ito maganda. Tumangala si Yang Kai at sinalubong ang mga mata ni Shizing. Bakas sa mukha ng huli ang pagkalito. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai. Nakangiting magalang kay Shizing, dahan-daang inilagay ni Yang Kai ang itim na earthworm sa kanyang kamay pabalik sa kahoy na kahon at marahang isinara ang takip bago niya ipasok ang buong kahon sa kanyang space ring. Gusto ko ang regalo, Elder Shi. Bahagya siyang tumango. Mataimtim na tinitigan ni Shizing si Yang Kai at ang mga bakas ng kanyang aura ay dahan-daang nagsimulang kumalat sa hangin. Tumayo si Yang Kai. Elder Shi, may gagawin pa ako sa High Heaven Palace. Aalis muna ako, patawarin mo ako. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhang Ruoshi at nagpatuloy. Ruoshi, sundan mo ako pabalik sa Star Boundary. Masasabi ni Zhang Ruoshi na may kakaiba sa sitwasyon, kaya agad siyang tumango. Ibinalot ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan sa paligid niya, at sa isang kislap ng kanyang pag-iisip, nagsimulang magbago ang Space Principles bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik sa Star Boundary. Sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan, maaari niyang gamitin ang Starbound Wise World Force para makabalik sa isang iglap hanggat nasa loob pa siya ng High Heaven Territory, anuman ang distansya. Tumayo si Shizing, at sumabog ang aura ng isang 7th grade master. Nang marahas na umakyat ang World Force, binato niya ang direksyon ni Yang Kai. Ang kapangyarihan sa likod ng suntok na ito ay talagang nakakatakot, na naging sanhi ng pagbawas ng lokal na espasyo, na naputol ang koneksyon sa pagitan ni Yang Kai at ng Star Boundary ng halos kaagad. Sa sandaling iyon ng desperasyon, marahang idiniin ni Yang Kai ang kanyang palad sa katawan ni Zhang Ruoshi upang itulak siya sa isang tabi. Siya mismo ay hinampos ng husto sa likod ng kamao ni Shizing at ang kanyang figure ay itinapon paarap na parang ragdoll habang umuubo siya ng isang subo ng dugo. Biglang nangyari ang lahat kaya nasugatan na ni Shizing si Yang Kai bago pa nagkaroon ng oras si Zhang Ruoshi na mag-react. Hindi niya alam kung buhay pa si Yang Kai. Sa kabilang banda, hindi nagpakita ng intensyon si Shizing na bigyan siya ng pansin. Hinabol niya si Yang Kai at nagpadala ng ilang divine abilities sa kanyang gusot na katawan. Kasunod nito, tumayo siya sa kawalan at pinanood ang kanyang mga kamay sa likod. Si Yang Kai ay nasa 6th grade lamang, ngunit nagkaroon siya ng kasaysayan ng pagpatay sa isang 7th grade master tulad ni Zuo Quanhui. Sa makatuwid, lahat ng tao sa Cave Heavens at Paradises ay may ilang pagkaunawa sa kanyang lakas. Iyon din ang dahilan kung bakit umatake si Shizing nang hindi nagpipigil kahit kay Titing. Ang kanyang orihinal na plano ay nabigo, kaya maaari lamang siyang pumunta para sa pagpatay. Naniniwala siya na hindi makakaligtas si Yang Kai sa kanyang marahas na pag-atake, gayunpaman, nang unti-unting nawala ang mga pagbabago sa enerhiya ng mga divine abilities na iyon, nakita niya ang isang punong dugo na si Yang Kai na nakatayo doon at malamig na nakatingin sa kanya. Hindi siya patay. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Shizing sa nakita. Hindi lang namatay si Yang Kai, ngunit hindi man lang siya mukhang nasugatan ng husto. Saglit, inisip ni Shizing kung nakompromiso ba ang kanyang paningin. Ang lahat ng nangyari ngayon ay nagdulot sa kanya ng kawalang paniwala. Una, ang bitag na inihanda niya ay hindi naging epektibo kay Yang Kai. Pagkatapos, ang kanyang mga pag-atake ay nabigo upang ayusin ang bagay sa isang suntok. Anong klaseng halimaw itong brat na ito? Masakit yon. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang mga braso at binali ang kanyang leeg. Kung bago pa lang pumasok si Yang Kai sa Shattered Heaven, ang palihim na pag-atake ng isang veteranong 7th grade master ay maaaring napatay siya kaagad. Ang kabilang partido ay hamampos ng hindi man lang nagpipigil, kaya kahit gaano pa kalakas si Yang Kai, imposibleng ipagtanggol niya ang kanyang sarili ng biglaan. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang World Spring sa Shattered Heaven, kaya kahit na si Shizing ay isang 7th grade master, ang mga divine abilities na iyon at ang suntok sa kanyang katawan ay hindi makakaapekto sa kanyang miniature universe kahit kaunti. Ang lahat ng kapangyarihan sa mga pag-ataking iyon ay dala lamang ng kanyang katawan, kaya hindi siya nakaranas ng anumang kaguluhan sa kanyang miniature universe tulad ng dati. Higit pa rito, siya ay kasalukuyang may katawan na 10,000 metro ang haba ng Great Dragon. Ang mga damit sa kanyang katawan ay nabago rin mula sa kanyang dragon scales. Kaya ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol ay namumukod-tangi. Inatake ni Shizing ang lahat ng mayroon siya, at si Yang Kai ay nasugatan ng husto bilang resulta. Gayunpaman,
Ang mga pinsalang ito ay wala sa isang Heaven Opening Realm Master hanggat ang kanilang miniature universe ay nananatiling hindi nasaktan. Sa di kalayuan, sa wakas ay napahinto si Zhang Ruoshi matapos itulak ni Yang Kai kanina. Nang tumangala siya at nakitang maayos si Yang Kai, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Isang maikling sandali ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo patungo sa Star Boundary. Wala siyang intensyon na manatili sa likod upang lumaban sa tabi ni Yang Kai dahil alam niyang hindi siya makakatulong sa kanyang 5th grade cultivation. Sa kabaligtaran, magiging distraction lang siya para kay Yang Kai. Ang tanging magagawa niya ay tumakas hanggat maaari upang hindi maging pasanin niya. Walang alinlangan na iyon ang tamang desisyon na gagawin. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagplano si Elder Shizing laban kay Yang Kai. Lahat ng nangyari ngayon ay napakahirap paniwalaan. Hindi pa banggitin, malinaw na nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam nang lumitaw ang itim na bagay na parang earthworm mula sa igalo, na gustong ibigay ni Elder Shizing kay Yang Kai. Nang makitang tumakas si Zhang Ruoshi sa gilid ng kanyang mga mata, lihim na pinuri ni Yang Kai ang babae para sa kanyang katalinuhan. Noon lamang siya lumingon upang tumingin kay Shizing sa masayang paraan at nagtanong. Bakit? Hindi makapaniwalang pinag-aralan ni Shizing si Yang Kai, hindi niya maintindihan kung bakit hindi epektibo ang kanyang divine abilities laban sa kanya. Ang higit na nakapagtataka sa kanya ay kung bakit hindi pa nadadala si Yang Kai sa kanyang bitag kanina. Iyon ang pinakamalaking maling kalkula niya. Kung ang kanyang paunang plano ay gumana, ang lahat ng mga maligalig na bagay pagkatapos ay hindi mangyayari sa unang lugar. Biglang-bigla, tila may napagtanto si Shizing at nagtanong. Pinino mo ba ang isa sa 4 universe pillars? Ang pangyayaring ito ba ay iyong kalooban lamang, Elder Shi? O, ito ba ang tindig ng Langya Paradise? Kalmadong tumingin si Yang Kai kay Shizing. Hindi gaanong mahalaga kung ang insidenteng ito ay mga personal na aksyon lamang ni Shizing, ngunit talagang magiging nakakaintriga kung ito ay talagang kumakatawan sa Langya Paradise. Alin sa 4 universe pillars ang iyong pinino? Matiim na tinitigan ni Shizing si Yang Kai. Ano ang itim na earthworm na bagay na iyon? Pareho silang nagtanong sa isa, ngunit hindi sinagot ng magkabilang panig ang mga tanong ng isa. Si Shizing ang unang nawalan ng pasensya. Tuluyan na siyang nalantad ng mabaigo ang kanyang pag-atake. Kung gusto niyang bumawi sa kanyang mga pagkakamali, maaari lang niyang patahimikin sina Yang Kai at Zhang Ruoshi. Higit pa rito, ang mga nagpino sa 4 universe pillars ay kailangang mamatay. Ang kanyang hangarin na pumatay ay umakyat ng walang babala, at ang 7th grade world force ay marahas na sumabog. Ang kanyang figure ay sumugod patungo kay Yang Kai sa bilis ng kidlat. Isang tinig ang umalangaw-ngaw sa universo. Langit at lupa, pahiram sa akin ng iyong lakas. Sa sandaling iyon, agad na naunawaan ni Yang Kai ang isang bagay, nagpa siya si Shizing sa isang tagpuan na matatagpuan napakalayo sa Star Boundary dahil natatakot siyang hiram ni Yang Kai ang lakas ng Star Boundary upang makuha ang pansamantalang kapangyarihan ng isang 7th grade master. Gayunpaman, ang totoo ay maaaring hiramin ni Yang Kai ang lakas ng Star Boundary mula saan man hanggat nasa loob pa siya ng High Heaven Territory. Kasunod ng sigaw na iyon, lumitaw ang gulat sa mukha ni Shizing. Kung hahayaan niya si Yang Kai na umaban sa 7th grade, hindi siya magkakaroon ng tiwala sa kanyang kakayahang patayin si Yang Kai sa loob ng maikling panahon. Martial Peak, Kabanata 4743. Nagulat ka ba? Ang bahagyang ikinagulat ni Shizing ay walang nangyari pagkatapos ng confident na sigaw ni Yang Kai. Ang aura ni Yang Kai ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagiging pinahusay at ang aura na nagmumula sa kanya ay katulad pa rin ng isang 6th grade master. Bahagyang namula ang mukha ni Yang Kai habang bumubulong sa sarili. Nakakainis. Maaari niyang hiramin ang Starboundar Wise World Force para makuha ang pansamantalang kapangyarihan ng 7th grade master mula saan man hanggat siya ay nasa High Heaven Territory, ngunit sa ngayon, dahil kalahating araw siyang biyahe mula sa Star Boundary, kahit na malinaw niyang nararamdaman ang Star Boundary World Force na kumikilos at nagmamadaling patungo sa kanya, matatagalan bago makarating mula sa ganoon kalaking distansya. Paano kayang maghintay ni Yang Kai kung may mabigat na kaaway sa harap niya? Sa oras na dumating ang Star Boundary World Force, ang resulta ng labanan sa pagitan nila ay napagpasyahan na. Hindi alam ni Shizing kung ano ang nangyayari, ngunit mayroon siyang malabong hula. Agad na natense ang kanyang katawan at kumalat ang isang malakas na surge ng World Force upang bumuo ng Heaven Sealing Earth Locking Net, na pumutol sa koneksyon ni Yang Kai sa Star Boundary. Ang napakalawak na Star Boundary World Force na nagmamadali patungo kay Yang Kai ay biglang nawalan ng target. Kaya naman, tumalikod ito at bumalik sa Star Boundary. Break.
Sigaw ni Yang Kai, minamanipula ang space principles habang mabangis niyang itinulak palabas gamit ang Asher Dragon Spear. Ang suntok na iyon ay agad na pumutok sa isang maliit na butas sa selyadong espasyo. Langit at lupa, pahiram sa akin ng iyong lakas. Hinawakan niya ang kanyang sibat pahiga sa kanyang harapan at sumigaw. Ang world force ng Star Boundary na katatapos lang kumalma ay nagsimulang umikot muli, pagkatapos ay sumugod ito sa kanya tulad ng pagtaas ng tubig. Sa susunod na sandali, si Shizing ay sumulong. Maraming divine abilities at secret technique ang umulan mula sa itaas, na naging sanhi ng desperadong pagtakas ni Yang Kai. Hindi lang iyon. Ang butas na nabuksan ay inayos ni Shizing, na epektibong pinutol ang koneksyon sa pagitan ni Yang Kai at ng Star Boundary. Bilang resulta, bumalik sa kapayapaan ang Star Boundary sa pangalawang pagkakataon. Naramdaman ni Yang Kai na parang lalabas na ang kanyang mga ugat sa pagkadismaya. Hinihimok ang kanyang space principles sa kanilang mga limitasyon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang basagin muli ang hadlang at sumigaw. Langit at lupa, pahiram sa akin ng iyong lakas. Paano kaya mabibigyan ni Shizing si Yang Kai ng pagkakataong magtagumpay? Lumakas ang world force at ang napakalaking kawalan ay naging holo muli. Sa loob ng iba't ibang Dao Temple sa Star Boundary, maraming high-grade masters ang napakunot ng noo. Ang ilan sa kanila ay lumabas pa at pinagmasdan ang mga pagbabago sa Star Boundary. Kitang-kita ang mga galaw ng Star Boundary World Force na imposibleng wala silang mapansin, lalo na't paulit-ulit na nangyayari ang mga magulong pagbabagong ito. Masyadong kapansin-pansin ang mga pagbabagong ito. Ang high-grade master sa una ay naghinala na may nangyari sa Star Boundary, ngunit sa maingat na pagsasaalang-alang, mabilis silang natanto, isang Great Emperor ang sumusubok na humiram ng World Force ng Star Boundary. Kahit na hindi pa nila personal na nasaksihan ang paghiram ni Yang Kai sa World Force noon, alam nila ang tungkol sa insidente. Matapos maunawaan ang puntong ito, hindi nila maiwasang magtaka, sinong Star Boundary Great Emperor ang gumagawa nito. Nag-e-eksperimento lang ba sila? O, mayroon bang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga pagkilos na ito? Hindi tulad ng maraming high-grade masters, ang mga Great Emperor ay mabilis na lumabas sa retreat at nagsama-sama. Bukod sa Ironblood Great Emperor at Martial Beast Great Emperor na nagbabantay sa Territory Gate ng New Great Territory, at Boslang World Great Emperor na namamahala sa High Heaven Star City, ang natitirang 5 ay naalerto sa mga pagbabagong ito. Kasama nila ang Seren Soul Great Emperor, Flower Shadow Great Emperor, Ice Feather Great Emperor, Wonderful Pill Great Emperor, at Heaven's Revelations Great Emperor. Habang nakatingin sila sa isa't isa, sumimangot si Seren Soul Great Emperor at nagtanong. Nasaan si Yang Kai? Nandito silang lahat kaya walang kinalaman ang mga abnormalidad sa Star Boundary. Sa kasong iyon, isang posibilidad lamang ang natitira. Sinusubukang hiramin ni Yang Kai ang World Force ng Star Boundary, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay naantala sa ilang kadahilanan. Iyon lang ang paliwanag sa paulit-ulit na pagtatangka. Napailing silang lahat. Mula nang malaman na maaari nilang direktang pinuhin at makuha ang World Force ng Star Boundary upang mapahusay ang pamana ng kani-kanilang miniature universe, sila ay naglilinang sa pag-urong ng walang pagsasaalang-alang sa mga gawain sa labas ng mundo. Kung hindi dahil sa malaking kaguluhan ngayon, hindi sila magkakasama ngayon. Sino sa kanila ang makakaalam kung nasaan si Yang Kai? Sa sandaling iyon, nagmamadaling sumugod si Hua Qingxi. Nang makitang lumabas na silang 5 sa retreat, mabilis siyang sumigaw. Maaaring nasa panganib ang Sect Master. Anong nangyari? Mataimtim na tanong ni Seren Soul Great Emperor Yao Jun. Agad na ipinaalam ni Hua Qingxi sa kanila kung paano inimbitahan ni Shizing si Yang Kai para sa isang pribadong pulong. Napakunot ang noo nilang 5 matapos marinig ang paliwanag. Sinabi ni Yao Jun, mukhang nasa panganib talaga si Yang Kai. Hindi niya sana sinubukang hiramin ang Star Boundary World Force kung hindi. Hindi pwedeng ipagpaliban ang bagay na ito, kailangan natin siyang tulungan kaagad. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Nang malapit na silang sumugod sa langit, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Aalis na ako. Lumingon sila upang tumingin sa direksyong iyon at nakita lamang nila si Yu Changdao na papunta sa kanila. Halatang ngayon lang niya narinig ang usapan nila. Siya ay isang 7th grade master na nanatili sa High Heaven Palace sa lahat ng oras, kaya napakadali para sa kanya na imbestigahan ang sitwasyon kung gusto niya. Napansin ni Yu Changdao ang maingat na tingin na ibinibigay sa kanya ng mga Great Emperor at sinabing, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Cave Heavens at Paradises. Ang mga tiyak na dahilan ay kailangang maingat na imbestigahan. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag pagbalik ko.
Naganap ang insidenteng ito pagkatapos makipagkita si Yang Kai kay Shizing, kaya natural na naghihinala ang mga Great Emperor kung may ginawang mali ang Cave Heavens at Paradises ng palihim. Iyon ang dahilan kung bakit sila naging mapagbantay nang lumitaw si Yu Changdao. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi maaantala, at alam ni Yu Changdao na hindi niya maipaliwanag ng mabilis ang kanyang sarili, kaya nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng kanyang oras. Pagtango sa mga Great Emperor, agad siyang pumailang lang sa langit. Walang sinasabi kung may sinabi ba siya sa iba pang high-grade master sa Star Boundary, ngunit maraming malalakas na aura ang mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Sa isang kisap mata, humigit kumulang 40 o 50 tao ang naging mga daloy ng liwanag at humayo sa isang makapangyarihang prosesyon. Ang kinaroroonan ni Yang Kai ay kitang-kita dahil kailangan lang nilang magtungo sa direksyon kung saan dumaan ang Star Boundary World Force kanina. Ilang sandali matapos umalis ang high-grade masters, ang 5 Great Emperor ay mabilis na umakyat sa langit pagkatapos nila. Ito ay para sa pinakamahusay na kung ang bagay na ito ay walang kaugnayan sa Cave Heavens at Paradises. Gayunpaman, kung kasangkot ang Cave Heavens at Paradises, mahihirapan si Yang Kai na harapin ang napakaraming kaaway ng mag-isa. Kahit na hindi mababago ng kanilang presensya ang katotohanan na wala silang kapangyarihang lumaban, hindi nila maaaring payagan si Yang Kai na lumaban ng mag-isa. Sa kawalan, ang selyadong espasyo na nabuo ng kapangyarihan ng World Force ni Shizing ay sisirain ni Yang Kai paminsan-minsan. Magkagayunman, mabilis na muling palalakasin ni Shizing ang hola sa tuwing susubukan ni Yang Kai na hiramin ang lakas ng Star Boundary. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatangka, galit na umungal si Yang Kai. Magpakita ng tamang paggalang. Huwag masyadong lumayo sa mga kalokohan mo. Natural na hindi pinansin ni Shizing si Yang Kai habang ang bawat pag-atake na kanyang pinakawalan ay walang awa at nakamamatay. Kung ito ay iba pang ordinaryong 6th grade master, kahit na ang mga nasa tuktok ng 6th grade, magiging imposible para sa kanila na mabuhay sa ilalim ng matinding pag-atake ng isang veteranong 7th grade master sa napakatagal na panahon. Gayunpaman, malungkot na nagpatuloy si Yang Kai. Bagamat nababalutan ng dugo at mukhang miserable, nagagawa niyang makatakas sa kamatayan sa bawat pagkakataon. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang mga kababalaghan ng World Spring. Kung wala ang World Spring, ang kanyang miniature universe ay nahulog sa kaguluhan o posibleng gumuho mula sa mga epekto sa ngayon. Sa kaibahan, ang kanyang miniature universe ay nanatiling matatag at nababanat gaya ng dati salamat sa proteksyon ng World Spring. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga pag-atake na ibinato ni Shizing sa kanya, walang sinuman sa mga ito ang makakapagpayanig sa kanyang pundasyon. Ang lahat ng mga pinsalang natamo niya ay mga pisikal na sugat. Sa kabutihang palad, ang mga damit ng dragon scale na isinuot niya sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng malalakas na kakayahan sa pagtatanggol at ang napakalawak na kakayahan sa pagpapanumbalik ng isang great dragon na sinamahan ng kanyang makapangyarihang wood element power ay nagbigay daan sa kanya na magtiyaga. Makalipas ang 1/4 oras, malabong napansin ni Shizing na may mali. Ang kahabag-habag na anyo ni Yang Kai ay paulit-ulit na nagbigay sa kanya ng ilusyon na kaya niya itong patayin kung susubukan lang niya ng kaunti pa. Gayunpaman, sa tuwing gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan para maghatid ng nakamamatay na suntok, kahit papaano ay nakaligtas si Yang Kai. Hindi mamamatay ang batang ito. Paano niya mabibigo na mapagtanto na sinusubukan lang ni Yang Kai na bumili ng oras? Alam ni Yang Kai na si Shizing ay maaaring bumuo ng isang Heaven Seal and Earth Lock ang cage, ngunit patuloy niyang sinubukan at hiniram ang Starbound Wise World Force. Ang gayong halatang paggalaw ay malinaw na paraan upang ipaalam sa Star Boundary na may nangyari sa kanya. Kung tama ang hula ni Shizing, kung gayon ang maraming high-grade masters na nakatalaga sa Star Boundary ay papunta na rito. Nalantad ang kanyang pagkakakilanlan kay Yang Kai, kaya kung mapapatay niya ito ng mabilis, maaari niyang ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, kung mabaigaw siyang patayin si Yang Kai, ang lahat ng mga taon ng pagtitiis ay magiging walang kabuluhan. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang kaisipang iyon, biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Shizing. Bumubuo ng isang set ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at isang higanteng espada na kumikinang na may liwanag ng bituin ay biglang lumitaw mula sa kanyang likuran. Ang dambuhalang espada na kahawig ng isang bituin ay isang nakasisilaw na tanawin. Kasabay nito,
Ang Sword Chi ay sumabog, na nagbabantang basagin ang lokal na espasyo. Divine Manifestation. Nagulat si Yang Kai. Nagkaroon ng malaking gap sa kapangyarihan kahit sa mga individual na high-grade masters, at ang pinakamalaking pagkakaiba ay nagmula sa kung sila ay may sariling Divine Manifestation o wala. Ang mga may sariling Divine Manifestation ay bihira kahit sa high-grade masters. Si Yang Kai ay may malalim na pag-unawa sa napakalaking lakas ng Divine Manifestations, at lumabas na si Shizing ay isa sa iilan na nagkaroon nito. Malaki ang ginampanan ng swerte noong pinatay ni Yang Kai si Zuo Quanhui noon. Kahit na si Zuo Quanhui ay nasa 7th grade sa loob ng maraming taon, hindi niya naintindihan ang sarili niyang Divine Manifestation. Kung mayroon siyang Divine Manifestation, ibang-iba sana ang kinalabasan ng kanilang alitan. Binalot ng malamig na pagpatay na layunin si Yang Kai, at ang kanyang nakalantad na balat ay agad na nag-goosebumps. Nang bumagsak sa kanya ang aura ng kamatayan, alam niyang hindi siya mabubuhay para makita ang araw bukas kung patuloy niyang itatago ang kanyang tunay na lakas. Kaya naman, agad niyang itinago ang Asher Dragon Spear at huminga ng malalim. Sa isang malakas na dagandong na umalingaw sa kawalan, sumigaw siya. Dragon Transformation. Isang dragon roar ang umalingaw at ang gininto ang liwanag ay sumabog habang ang katawan ni Yang Kai ay biglang namamaga. Kasunod ng sunod-sunod na tunog ng pag-crack, tinakpan ng dragon scales ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga kamay ay naging dragon claws, ang dragon horns ay lumabas mula sa kanyang ulo, isang dragon beard ang kumikislap sa ilalim ng kanyang panga, isang dragon tail ang hamampos sa magkatabi, at ang kanyang dragon eyes ay kumikinang ng marilag. Isang 10,000 metro ang haba na Great Dragon ang biglang nagpakita, at isang malakas na dragon pressure ang tumagos sa kawalan. Ang Golden Dragon Scales ay kumikinang na parang Great Suns, na nagbibigay liwanag sa kadiliman. Isang Great Dragon. Laking gulat ni Shizing na maging ang paggalaw ng kanyang mga kamay ay tumigil saglit. Alam ni Shizing na si Yang Kai ay may dalang bloodline ng Dragon Clan gaya ng nahayag sa labas ng Shadowless Cave Heaven upang itakwil ang kanyang mga kaaway noong panahong iyon. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Shizing na si Yang Kai ay hindi lamang isang random na Dragonkin, ngunit isang tunay na mature Great Dragon. Kailangang sabihin na ang isang Great Dragon ay katumbas ng isang high-grade master sa mga tuntunin ng lakas. Paano siya magiging Great Dragon? Masyadong taksil ang brat na ito. Kung alam ni Shizing na si Yang Kai ay may lakas ng isang Great Dragon, hindi na sana siya mag-abala na makipaglaban sa kanya dito. Maaaring siya ay isang veterano na 7th grade master, ngunit wala siyang kumpiyansa na pumatay ng isang Great Dragon. Kung hindi niya kayang patayin ang kabilang partido, kung gayon bakit mag-aaksaya ng oras sa pagsubok? Sa pag-iisip kung paano paulit-ulit at desperadong kumilos si Yang Kai na parabang ang kanyang buhay ay nabitin sa isang hibla, si Shizing ay halos maputol ang kanyang mga ngipin. Ang batang ito ay nagtatago ng kanyang lakas para lamang manatili akong nakabitin at bumili ng oras sa pamamagitan ng pagpapaisip sa akin na may kakayahan akong patayin siya. Sa huli, nang magpasya si Shizing na ilabas ang kanyang trump card at mabilis na tapusin ang mga bagay, sa wakas ay isiniwalat ni Yang Kai ang katotohanan. Paano siya naging kasuklam-suklam at walang hiya? Bastos. Si Yang Kai, na naging isang Great Dragon, ay umiling-iling at nagsalita sa isang dumadagandong na boses. Nagulat ka ba? Martial Peak, Kabanata 4744. Hihintayin kita sa unahan. Anong kalokohang sorpresa? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuklasan ni Shizing na maaaring maging ganito kawalanjiya ang isang tao. Bigla siyang naisip ang umalis ngayon. Sa kasamaang palad, ang kanyang Divine Manifestation ay ipinatawag na, kaya walang pagpipilian kundi bitawan ang arrow sa string. Ang nakagigimbal na espada ay naging isang nakasisilaw na daloy ng liwanag na tumusok diretso sa napakalaking katawan ni Yang Kai. Isang razor-sharp aura na naglalaman ng Heaven Destroy at Earth-Shattering Force ay agad na lumitaw sa harap ng Dragon Head ni Yang Kai. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at nagpakawalan ng dagandong. Isang maningning na gininto ang sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang bibig. Dragon Breath. Ang pagbabago-bago mula sa pagsabog ng nakakatakot na enerhiya ay nagdulot ng malaking alon ng mga ripple na kumalat palabas. Gayunpaman, ang higanteng espada na nagbagong anyo sa isang stream ng liwanag ay dahan-dahan, ngunit patuloy na tumulak pasulong kahit na nababalot ng Golden Dragon Breath. Hindi ko ito mahaharangan. Nanlaki sa takot ang Dragon Eyes ni Yang Kai. Ang Dragon Source Power sa kanyang katawan ay hinikayat na sa mga limitasyon nito, ngunit hindi pa rin ito sapat. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na makipaglaban sa isang 7th grade master,
ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na harapin ang divine manifestation na pinakawalan ng isa. Rito, halatang mas mahina si Zhuo Quanwei kumpara kay Shizing. Kahit na si Zhuo Quanwei ay makaharap ng ganoong dagok, kailangan niyang tumakas sa harap ng panganib. Bagamat si Yang Kai ay sumulong upang maging isang Great Dragon at nakuha ang kabisera upang hawakan ang kanyang sarili laban sa isang 7th grade master, hindi na ito nagtagal mula nang siya ay magtagumpay. Hindi banggitin, ito ang kanyang unang pagkakataon na lumaban bilang isang Great Dragon, kaya't siya ay kulang sa karanasan bilang isang resulta. Ang pangunahing dahilan ay dahil palagi siyang nag-a-assume ng half-dragon form sa panahon ng kanyang dragon transformation. Hindi tulad noon, isa na siyang aktwal na dragon at hindi pamilyar sa kanyang bagong dragon form, kaya mahirap para sa kanya na ilabas ang tunay na lakas ng isang great dragon. Ilang sandali pa, ang higanteng espada ay biglang nanginginig ng marahas at nabasag ang pagharang ng dragon breath upang dumiretso sa ulo niya. Sa sandaling iyon ng buhay o kamatayan, biglang iniling ni Yang Kai ang kanyang ulo. Nakakalungkot na ang kanyang napakalaking anyo, bagamat lubhang kahanga-hanga, ay hindi kasing liksi o flexible gaya ng katawan ng tao, at nabigo siyang maiwasan ang pag-atake bilang resulta. Isang agos ng dugong ambon ang bumulwak mula sa kanyang dibdib, na sinamahan ng mahinang pag-ungol. Kasabay nito, ang kanyang 10,000 metrong haba na dragon form ay pinalipad pabalik na parang siya ay natama ng isang bundok. Nang sa wakas ay nagawang patatagin ni Yang Kai ang kanyang anyo, tumingin siya sa ibaba upang makita ang isang karagdagang sugat na kasing laki ng isang bahay sa kanyang dibdib. Bumulwak ang gininto ang dugo mula sa sugat, at ang mga nakapaligid na dragon scales ay nagkapira-piraso. Lihim na natakot si Yang Kai. Kailangang sabihin na ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng isang great dragon ay napakalakas. Hindi pa banggitin na itinoon niya lahat ng lakas niya sa dibdib niya sa huling sandali. Gayunpaman, nasugatan pa rin siya ng nakagugulat na espada ni Shizing. Kitang-kita ang mga katakutan ng espadang iyon. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng ilang stroke ng swerte, nagawa niyang maiwasan na matamaan sa isang mahalagang lugar sa panahon ng palitan, kaya kahit na ang kanyang kasalukuyang sugat ay mukhang napakahirap, hindi ito kritikal. Ang nahihirapan lang ay may naramdaman siyang kakaibang puwersa sa paligid ng kanyang sugat. Ang puwersang iyon ay gumagawa ng mga bakas ng sword chi na humadlang sa kanyang mga kakayahan sa pagbabagong buhay. Ito ay isang malaking kawalan. Pilit na nilunok ni Yang Kai ang isang subo ng dugo at tumangala. Nag-transform na si Shizing sa isang stream ng liwanag sa abot tanaw at nakatakas sa malayo. Walang pagdadalawang isip sa kanyang mga kilos. Matapos pakawalan ang kanyang atake sa espada, agad siyang tumalikod at tumakas nang walang pakialam kung nakaligtas si Yang Kai o hindi. Iyon ay dahil alam niyang nagmamadali na ang master sa Star Boundary. Kung hindi siya aalis ngayon, hindi siya magkakaroon ng isa pang pagkakataong umalis muli. Ang napakalaking Dragon Eyes ni Yang Kai ay nakatitig sa likod ni Shizing ng mahinahon. Siya ay hindi nagmamadaling humabol. Sa halip, ngumisi siya at nagpadala ng transmission, papayagan kitang makatakas saglit. Kailangan kong ibigay ito sa iyo kung makatakas ka. Si Shizing, na tumatakas sa harapan, ay tumigil sandali. Natukso siyang tumalikod at patayin si Yang Kai sa mismong lugar. Matapos tuyain, naalala niya na si Yang Kai ay isang master ng Dao of Space, kaya hindi siya pinahihintulutan ng pagtakas na makatakas. Gayunpaman, ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang iyuko ang kanyang ulo at magpatuloy sa pag-asang makatakas mula sa High Heaven Territory. Ang napakalaking katawan ni Yang Kai ay nakahiga ng paalang sa kawalan habang hinihimok niya ang kanyang kapangyarihan na takpan ang sugat sa kanyang dibdib. Ang puwersa sa likod ng pag-atake ni Shizing ay napakabigat. Higit pa rito, ang pag-ataking iyon ay may malakas na epekto. Kahit na ang isang normal na tao ay hindi namatay mula sa mga after effect na iyon, mawawalan sila ng kadaliang kumilos at mapipilitang gumaling kaagad. Salamat sa hindi kapanipaniwalang kakayahan ni Yang Kai sa pagpapagaling, ilang sandali lang bago niya napigilan at natakpan ang kakaibang puwersa sa kanyang mga sugat upang maiwasan itong makaapekto sa kanyang mga galaw mamaya. Noon lang niya itinulak ang kanyang space principles at hinabol si Shizing. Sa kawalan, si Shizing ay nagbagong anyo sa isang stream ng liwanag at galit na tumakbo patungo sa Territory Gate. Kung gusto niyang tumakas mula sa High Heaven Territory, ang tanging pagpipilian niya ay ang magtungo sa Territory Gate. Tulad ng swerte,
Ang sitwasyon sa High Heaven Territory ay naiiba sa iba pang masaganang Great Territories dahil sa malayong lokasyon nito. Mayroon lamang isang territory gate na humahantong sa loob at labas ng High Heaven Territory, sa makatuwid, wala siyang ibang pagpipilian. Ilang sandali pa, biglang huminto ang figure ni Shizing, na nagmamadaling pasulong. Tinitigan niya ang napakalaking figure sa harapan niya nang walang magawang tingin. Nag-transform sa isang Great Dragon, ang katawan ni Yang Kai ay literal na nagningning ng gininto ang liwanag. Napakasilo niya kaya mahirap hindi siya mapansin kahit sa malayo. Bukod pa rito, walang intensyon si Yang Kai na itago ang kanyang sarili at hayagang nakatayo doon upang hintayin si Shizing. Nang makitang sa wakas ay lumitaw na si Shizing, nagalit si Yang Kai. Talagang mabagal kang tumakbo. Kanina pa siya naghihintay dito bago dumating si Shizing. Ang mga Great Dragon ay hindi immortal. Bahagyang ipinikit ni Shizing ang kanyang mga mata. Ngumuso si Yang Kai, lumalabas ang singaw sa kanyang malalaking butas ng ilong habang ipinahayag niya. Nanalo ka sa unang round. Simulan na natin ang pangalawang round. Hindi ako magpapatalo sa pagkakataong ito. Kinagat ni Shizing ang kanyang mga ngipin at walang sinabi. Isang higanteng espada na kumikinang nakasing liwanag ng isang bituin na dahan-daang lumabas mula sa kanyang likuran at umakyat sa langit. Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng kanyang mga ngipin sa nakita. Nang hindi man lang nag-iisip, tumalikod siya at tumakas, umalingaw-ngaw ang boses niya mula sa malayo. Sige, may lakas ng loob ka talaga. Ang ikalawang round ay ang iyong panalo. Hihintayin kita sa unahan para sa ikatlong round. Galit na galit si Shizing na muntik na siyang maubo ng dugo. Hindi nang ahas na mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban kay Yang Kai, gusto lang niyang wakasan ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Ang kanyang unang pag-atake ay maaaring hindi pumatay kay Yang Kai, ngunit si Yang Kai ay nasugatan pa rin ng husto. Kung susundan niya ng pangalawang pag-atake, maaaring maalis niya si Yang Kai. Iyon ang dahilan kung bakit ipinatawag niya ang kanyang divine manifestation ng walang pag-aalinlangan. Sino ang makakaalam na makakatakas si Yang Kai? Tumakbo siya, walang kaunting pag-aalinlangan, nakabuntot siya at tumakbo. Tulad ng pagsuntok ng bulak, nauwi sa wala ang mabangis na suntok ni Shizing. Sa makatuwid, walang mga salita upang ilarawan ang kanyang paghihirap. Di ba sinabi ng brat na yon na hindi na siya matatalo ulit na may ganitong pagtitiwala? Bakit siya tumalikod at tumakbo sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig? Natukso si Shizing na tanungin si Yang Kai kung alam man niya kung ano ang kahulugan ng integridad. Hindi ito magiging mahalaga kung ito ay isang normal na pag-atake lamang, ngunit ang pangunahing punto ay ang pagkonsumo ng enerhiya mula sa pag-activate ng divine manifestation ng isang tao ay napakataas. Totoo ito kahit para sa isang makapangyarihang 7th grade master na tulad niya. 2 beses na na-activate ni Shizing ang kanyang divine manifestation. Bagamat ang epekto noon ay medyo kapaki-pakinabang, ang divine manifestation na kanyang pinakawalan sa pagkakataong ito ay ganap na walang kabuluhan. Ang divine manifestations ay mga trump card sa high-grade masters, at dahil dito ay hindi basta-basta magagamit. Kapag nailabas na, dapat silang gumanap ng isang mapagpasyang papel sa labanan dahil ang pagkonsumo ay napakahusay. Maging si Shizing ay mayroon lamang sapat na lakas upang gamitin ang kanyang divine manifestation ng 4 o 5 beses bago siya tuluyang napagod. Higit pa rito, ito ang pangalawang beses na nagsumite siya ng kanyang divine manifestation. Kung gagawin niya ulit yon mamaya, bahagyang kumislot ang gilid ng mga mata niya. Sino lang ang nakilala ko? Bakit hindi ko namalayan na isa pala siyang kasuklam-suklam na tao nung nakipag-interact ako sa kanya noon? Sa anumang kaso, ang pag-atake na ito ay walang silbi, at wala siyang ibang mapupuntahan, kaya maaari lamang siyang magpatuloy patungo sa territory gate. Wala pang kalahating tasa ng tsaa, nadatnan niya si Yang Kai na naghihintay sa kanya muli. Ang napakalaking katawan ni Yang Kai ay nakahiga ng paalang sa walang laman, ang kanyang dragon claws ay kumakaway ng husto at ang kanyang dragon tail ay tumangay sa magkatabi. Para siyang nag-warm up bago ang isang malaking laban. Sa sandaling muli silang nagkita, agad na nagtanong si Yang Kai. Ihahagis mo ba muli ang espadang iyon? Kung oo, bilasan mo. Isasaalang-alang ko muli ang iyong panalo sa ikatlong round. Kinagat ni Shizing ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang umaagos na dugo sa kanyang dibdib at sumigaw. Mamatay. Walang kabuluhan para sa kanya na manalo ng maraming round. Total, isang round lang ang talo para matapos na ang lahat para sa kanya. Ito ay isang hindi patas na laban ng tuluyan. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw, sinugod niya si Yang Kai. Ngumisi si Yang Kai. Kung wala ang divine manifestation, bakit dapat matakot sa iyo ang isang great dragon na tulad ko?
Ito ang kanyang unang labanan mula nang maging isang Great Dragon, kaya ang pagkakaroon ng isang malakas na kaaway upang sanayin ang kanyang mga pandama ay eksaktong gusto niya. Kaya naman, agad na nasangkot si Yang Kai kay Shizing. Pagkatapos mag-transform sa isang Great Dragon, ang kanyang katawan ay naging hindi maisip na napakalaki. Sa partikular, ang kanyang larangan ng paningin ay ibang-iba sa dati. Noong nakaraan, kahit na pagkatapos gamitin ang kanyang Dragon Transformation, napanatili ng kanyang katawan ang ilang katangian ng tao, kaya ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay hindi kailangang magbago ng malaki. Sa kabaligtaran, marami sa mga kasanayan sa labanan na naipon niya sa mga nakaraang laban ay hindi na magagamit pagkatapos mag-transform sa isang Great Dragon. Kinailangan pang matutunan ni Yang Kai ang lahat mula sa simula. Gayunpaman, hindi siya mananalo nang hindi nag-transform sa kanyang Great Dragon form dahil nasa 6th grade lang siya. Sa pamamagitan lamang ng pagbabagong anyo sa Great Dragon ay magkakaroon siya ng kwalipikasyon na lantarang makipagkompetensya sa isang high-grade master. Para sa isang oras, ang eksena ay kasing trahedya. Ang Marangel na Great Dragon ay halos isang punching bag para kay Shizing at Yang Kai ay dumanas ng walang katapusang pambubugbog. Naghagi si Shizing ng maraming divine abilities at secret techniques ng sunod-sunod, at nang dama po ang mga pag-ataking iyon sa dragon skills ni Yang Kai, marami sa kanila ang nabulabog. Ang mga pag-atake ng isang 7th grade master ay talagang pambihira. Naramdaman ni Yang Kai ang sakit na nagmumula sa buong katawan niya. Nagdududa kung may isang butik sa kanyang katawan na hindi masakit. Sa kabutihang palad, ang isang Great Dragon ay may likas na malalakas na depensa. Inactivate din ni Yang Kai ang kanyang wood element power, na naglalaman ng condensed essence ng Immortal Tree. Sa pag-asa sa mga kakayahang ito upang pagalingin ang mga pinsalang ito sa panahon ng labanan, halos hindi niya nagawang magtiyaga. Sa anumang kaso, ang kanyang layunin ay hindi upang patayin si Shizing, ngunit sa halip ay bumili ng oras sa pamamagitan ng pagkaantala sa kanya dito. Sapat na iyon. Hanggat hindi ibibigay ni Shizing ang kanyang divine manifestation, wala siyang magagawa kay Yang Kai. Sa panahon ng labanan, unti-unting naging pamilyar si Yang Kai sa katawan ng isang Great Dragon. Sa simula, nakatuon lamang siya sa pagtatanggol sa sarili dahil wala siyang kapangyarihang lumaban. Gayunpaman, dahan-dahan siyang naging may kakayahang kontra-atake habang nagpapatuloy ang laban. Bagamat ang bilang ng beses na nagawa ni Yang Kai na mag-counter-attack ay kakaunti lang, bawat isa sa mga pag-ataking iyon ay labis na natakot kay Shizing. Gayunpaman, walang tumulong dito, dahil kahit ang lokal na espasyo ay masisira kapag ang malaking Dragon Claws ay nag-swipe patungo sa kanya. Kung siya ay nahuli sa Dragon Claws na iyon, kahit ang isang 7th grade master na tulad niya ay mamamatay. Kaya naman, ipinatawag niya muli ang kanyang divine manifestation habang hindi pa handa si Yang Kai. Kasabay nito, desperadong inilabas niya ang kanyang lakas upang lumikha ng Heaven Silang Earth Locking Cage sa kanilang paligid. Kailangang patayin ng pag-ataking ito si Yang Kai, dahil kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, tiyak na magdusa siya ng isang kalunos-lunos na wakas. Kaya naman naghintay siya ng perpektong sandali para i-activate ang kanyang divine manifestation at gamitin ang Heaven Silang Earth Locking Technique. Walang paraan si Yang Kai para makatakas. Kahit na mayroon siyang kakayahan na basagin ang void para tumakas, ang paggawa nito ay walang alinlangan na makakahinga ng kaunti sa sitwasyong ito. Nang lumaban ang mga masters sa isa't isa, ang isang hininga ay higit pa sa sapat upang matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Shizing ay orihinal na naniniwala na si Yang Kai ay susubukan na tumakas muli kapag ipinatawag niya ang kanyang divine manifestation, ngunit sino ang makakapag-asam na si Yang Kai ay hindi liliko upang tumakas sa pagkakataong ito. Bukod dito, ang kanyang Dragon Eyes ay tila nagpapahiwatig na siya ay nalulugod sa kasawian ng iba. Biglang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Shizing, na parang may mangyayaring napakasama. Bago niya mailabas ang kanyang divine manifestation, biglang kinuyam ni Yang Kai ang kanyang napakalaking Dragon Claws at sinuntok ng malakas. Isang Dragon Roar ang umalangaw sa hangin. Cow Punch! Cow Punch! Anong klaseng baka ang inaatake niya? Medyo natulala si Shizing. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, naramdaman niyang para siyang tinamaan ng kidlat. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nag-drain habang ang kanyang miniature universe ay nanginginig ng husto at ang kanyang world force ay naging sobrang gulo.